Quality, modular, dual visor ba ang hanap mo? This is the review of the Spyder Arrow 2 helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa mga staple products from Spyder Helmet Philippines, ang kanilang Arrow 2 Modular Helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube Analytics, almost 75% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para makagawa pa tayo ng mas marami pang content katulad ng review video na to. May mga available din tayong helmets, mga apparel at accessories sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. Yon, syempre, diretso na tayo sa price, no? Nagkakahalaga po ang Spyder Arrow 2 ng 4,995 pesos. Yes, below 5,000 pesos na modular helmet from Spyder. Based sa price niya na under 5,000 pesos, alam naman natin ang mga modular helmets, napaka-versatile niyan. Pwede natin siyang gamitin pang daily at sa ating mga long rides. Ang mga kasama sa box nito, syempre yung ating helmet nakalabas na, no? Meron din siyang helmet bag at meron pa siyang extra lens, napakalupet, no? For under 5,000 pesos, may kasama na siyang clear lens. Ang nakakabit sa atin dito ngayon is para siyang iridium lens. Usually, ang mga iridium lens ni Spyder, hindi ganun kasing kakapal compared dun sa iba, kaya hindi siya ganun kadilim. Pero I advise, kung gagamitin nyo talaga itong helmet na to sa gabi, mas maganda, naka-clear lens na lang tayo. Dahil siya naman ay dual visor. Ayan, di ba? Dual visor po ang ating Arrow 2 helmet. Kaya naman, goods na goods din na may kasama na siyang extra clear lens sa box. Hindi mo na kailangan bilhin pa, no? Sa kanyang looks and feels naman, no? Nakakuha na kasi talaga ni Spyder yung perfect balance ng quality, durability, yet affordable, no? So, doon papasok yung overall feels, tsaka yung styling ng Spyder Arrow 2, no? Kung hahawakan mo siya, tapos kung titignan mo, may lalaban mo na rin talaga dun sa mga international brands na available, no? Sa mga modular ng mga international brands. Na-review na rin natin yung MT Atom 2, no? Yes, international brand 2 yun. Mas premium naman talaga siya, no? Pero kung itatapat mo itong ating Arrow 2, hindi na siya nagkakalayo, di ba? Yan, no? Maganda yung cuts niya, maganda yung quality ng ginamit na composite shell dito, napaka-sturdy. Yan, no? Maganda rin yung modularity niya, yung modular mechanism niya dito sa gilid. Yan, no? Matibay. Ay, apologies, parang hindi pala siya iridium lens, no? Para siyang smoke lens pala. Smoke lens pala yung kasama niya. Hindi siya basta-basta itim na smoke lens, eh. Kaya ako nalito, no? Ganda, maganda. Kung gabi natin to gagamitin, baka mas kakayanin pa niya, no? But ako, I advise, clear lens na lang. May dual visor naman ang ating Spyder Arrow 2 helmet. Yan, meron syempre siyang air inlet dito. Dito rin sa taas. Labasan ng hangin niya, narito sa likod. Yan, oh. Pogi, oh. Paganda nung styling niya. Modular siya, pero hindi siya ganong kasing lalaki nung mga dating modular helmet. Actually, parang yung Arrow na first version, medyo mas bulky siya tingnan. Ito, medyo kinompact na nila, bagay na sa atin mga Pinoy, no? Mas stylish na siya, eh. Hindi siya sporty. Doon pa rin yung pagka-touring, DNA niya. Good quality to. Yan, may mga hints ng, hindi lang siya basta plain white, may mga minimal graphics din na magpapa-unique talaga para malaman mo na, uy, Spyder Arrow to yan. Tapos napansin din natin dito, meron siya nitong, pwede mo siyang tanggalin, actually. Yan, ito sa side na to. Pwede mo tong tanggalin at dyan ata ilagay yung intercom system natin. Meron na siyang dedicated na lalagyanan ng intercom. Paka-solid, no? Yan, no? Yan. Dito, sa side. Pwede mo na siyang lagyan ng intercom. Napaka-solid, no? Actually, two sides yan, eh. Meron din dito sa side ng dual visor. Ako din, naglalagay kasi ako ng intercom dito sa left side. Nung una ko nga nakita to, naku, meron nga siyang dedicated na lalagyanan ng intercom, kaso nasa right side. Eh, di ba, pag nagta-throttle tayo, ang gamit natin is yung kanan natin. Pero at least dito, meron din naman pala sa kabila, no? Dito nga lang sa may part ng dual visor. So overall, yung feels ng helmet, yung shell niya, which is made of ABS composite shell, yun naman usually yung ginagamit ng majority ng mga brands dito sa atin sa Pilipinas. Hindi rin naman siya ganun ka bulky. Mamaya, di-discuss natin yung weight niya.
Tapos, mas maganda, i-fit din natin to para makita natin kung mabigat ba siya pag nakasuot na sa atin. Punta naman tayo sa kanyang paddings at sa kanyang foam na napakalambot. Usually, yung mga brands ngayon, hindi na sumasablay sa mga foam especially ang Spider, no? Maganda na yung mga quality talaga ng ginagamit nila. Although, again, kung i-compare natin sa MT Atom 2, no? Na mas premium naman yun at mas mahal, di ba? Mas makapal talaga yung foam paddings nun. Pero ito, kahit hindi siya kasing kapal ng MT Atom 2, maganda na rin yung quality talaga. Maganda talaga yung quality. Sa natin. You know, may nakasulat pang Arrow 2 dyan. O, di ba? Maganda yung quality nung kanyang foam. Memory foam na ginamit ni Spider dito. You know, meron siyang dual density EPS liner din. Tapos yung paddings dun sa ibabaw ng ulo, ang kapal. Talagang pagsuot mo to, para kang niyayakap ng unan yan. Solid. Maganda yung quality ng foam. Hindi ka na mapapahiya. Sa presyong under 5,000 pesos. Intercom ready na rin to. Yan, may mga nakaabang na butas para sa mga headset ng mga Bluetooth at intercom systems natin. Pagdating naman sa safety certifications, nakalagay dito, siya ay certified na for ECE 22R06. No? Based sa website ni Spider, hindi lang natin alam kung updated na yun, no? Naka ECE 22.05 to. Pero meron kasing sticker dito na ECE 22R06. So hopefully, updated na to, no? Pinakamaganda talaga kung updated na to ng ECE 22.06 kasi yun po yung pinaka-updated na homologation from Europe. Meaning kung napa-certify to sa ECE 22.06, goods na goods talaga tong helmet na to. Di lang siya basta affordable, di lang siya maganda, safe na safe din siyang gamitin sa kalsada natin. Para naman sa kanyang size and weight, makikita natin dito, nagtitimbang siya ng 1,700 grams plus minus 50 grams sa size medium. Actually, yung 1,700 grams for a modular helmet, on the average siya, no, sa mga helmet na available dito. Actually, on the lighter side pa. Usually po kasi ang modular helmets natin is mas mabibigat talaga siya compared sa mga full face helmets natin dahil meron siyang extra mechanism dito para mabuksan nga natin yung chin part ng helmet. Kaya medyo mas mabigat siya. Additional weight, pero may additional versatility naman na naibibigay sa atin yung modular helmet. Kasi pag yun nga, pag mainit, pwede natin siyang itaas. No? Para kang mayroong mixture ng full face at half face. No? Goods na goods yan. Sa mga mahilig sa modular helmet, marami talaga din kasing nagamit ng modular helmet. Especially sa mga nagde-daily or mga daily riders natin. Or yung mas komportable lang talaga sa modular helmets. Medyo mas mabigat siya pero mamaya, check natin yung actual weight niya pag nakasuot na sa atin. So, pasadahan lang ulit natin yung kanyang specs and features. Kanyang shell is made of ABS composite shell, dual visor, high impact polycarbonate ang kanyang visor, dual density EPS liner, at meron nga pala siyang quick release na retention system. Pang daily talaga itong helmet na to. Yan, so para mas makita nyo yung itsura ng helmet pag nakasuot na, tara, fit natin yung helmet. Usually, pag mag-helmet, dapat nakabalaklava tayo. At kasama natin ang Dry Plus balaklava dyan. Ang solid dito sa Dry Plus balaklava. Kahit na gamit mo na siya, nalabhan mo na siya, parang nare-retain niya yung initial na amoy niya, yung bango niya. Again, tip lang po, pag magsusuot tayo ng modular helmets, mas maganda, bubuksan natin itong sa chin part. Kasi usually, ang mga modular helmets, masikip yung entrada niya. So, kailangan talaga pag sinusuot natin yung modular helmet, or mas advisable pag sinusuot natin yung mga modular helmets is bukas to, no? So, size medium to, no? Usually, size large ako sa mga helmets, pero masakto na rin man yung mga medium sa atin. Yan, o. Diba? Mas madali ko na isuot. Kahit size medium siya. Sara natin. Yung. Medyo snag fit sa akin dahil yun nga, size medium. Pero goods na goods. Masarap yung yakap ng helmet sa akin. Baka nga size medium lang talaga ako dito kasi yung sa ulo ko, wala naman siyang mga pressure points, no? So, ganun po pag magsusuka tayo ng helmet. Check natin kung may mga pressure points dito sa ulo, dito sa may sentido. Kasi kung masikip lang dito sa cheeks pero luwag naman sa ulo part natin, okay lang po yun. Kasi yung sa cheek part na foam naman natin, huhulma naman po yan. No? So, yung ganda ng pagkakapit sa atin. Yan, ito yung Spider Arrow 2 modular helmet from Spider. So, narito yung kanyang dual visor. Yan. Meron siyang nose guard dito. Pero hindi naman kasing prominent katulad nung sa ibang helmets, no? Parang wala na nga rin. So, field of vision natin, okay naman. Medyo kita ko lang yung dito sa part na to, sa taas. Pero hindi naman siya sobrang nakakagambala, no? Sa ating ride. Kita ko rin naman ang kaliwat kanan ko. Tapos kahit modular helmet siya, usually kasi pag nagsusuot tayo ng modular helmets, nababalkihan talaga tayo. No? Malalaki kasi yung modular helmets talaga. Pero ito, maliit yung feeling natin dito. Again, narito yung kanyang dual visor system. Maganda to pang daily. Hindi siya sobrang bigat. So, kahit 1,700 grams siya, hindi feel yung kanyang timbang. So, yan. Pakita ko sa inyo, ito yung
front view, side view, likod, at sa kabilang side. Sulit tong helmet na to mga boss. Tara, wrap up natin yung video na to. Kung modular helmet ang hanap mo, laging kasama ang Spyder helmet sa mga choices mo. At itong Arrow 2 ang isa sa mga top choices natin kung Spyder ang pag-uusapan. Quality, versatile, durable yet affordable. Spyder Arrow V2 helmet. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, pa-like and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa naka-follow, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang video at content katulad ng review video na to. Available din po ang iba't ibang helmets, moto apparel at accessories sa ating mga online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ng review ng isa sa pinakapoging helmet ng Spyder, click mo lang tong video na to. Yan. Click mo na.